Ang sabi po ng Pangulo, una, hintuan muna natin yung pagnanakaw kasi mukhang ginamit lang to para sa maanumalyang rason. At ikalawa, planuhin na natin ng mabuti. Narito ang Balitang Pinoy TV. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin ha mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo ha, nakita ko yung statistics ha, medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede hong tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin. Magandang araw mga banateros. Pag-usapan natin mga kababayan, yung bagong update sa politika sa ating bayan. Ako po, sa totoo lang nakakasawa na. Dahil alam naman po natin hindi lamang po ako nagsasabi nito, kahit po yung iba nating mga kasamaan sa banateros, na-oobserbahan din ito. At lalong-lalo na po, na-obserbahan din ito ni Marcoleta at ni Senator Amy. Talaga nga namang yung nangyayaring sa ating bayan na isang katarantaduhan na. Dahil alam nyo, ladies and gentlemen, alam naman natin kung sinong punot dulo nitong issue ng flood control. Pero ang naikukulong ay yung mga scapegoat, ika nga. Halimbawa na nga niyan, si Senator Revilla, na kung saan, alam naman natin na isang scapegoat lang. Dahil kita nyo naman po mga kababayan, na ito kasi senaryo. Ibabalik ko lamang po sa inyo yung senaryo. Ganito nangyayari. Yung mga nasa ilalim, sila Alcantara, si Bryce, yung mga yan ay nagsabi na sila ho ay nagbigay o parang para bagang naglalagay dito sa isang o inuutusan lamang sila ng iisang tao na si Bernardo, di ba? Tapos etong si Bernardo na ilang beses nagpalit ng kanyang testimony, ng kanyang affidavit, 3 beses nagpalit ng kanyang testimony at affidavit, at yan po ay inabot pa nga ni Remulla. So, sa madaling salita, lahat ng mga katarantaduhan, even with the contractor, si Diskaya, lahat ito para bagang ang pinaka palabas ng bote. Ika nga, di ba? Yung bote, alam niyo yung bote, di ba? Pag tinawag kang para kang San Miguel Beer, alam mo yung ibig sabihin no, di ba? Yung pale pilsen pa kasi nung unang panahon Yung ganon, yung mataba, tapos sa dulo, yun yung labasan. Para bagang naandun si Bernardo dun sa labasan. Tapos, ang kailangan lang ng gobyerno ay itong si Bernardo magbago ang kanyang testimony. At nakita naman natin yan na sa kanyang affidavit, iba-iba ang kanyang binigay na affidavit. Nagbabago, depende sa panahon, depende sino bumulong. Di ba? Yan ang nangyayari. Tapos, biglang sumegway. Kahit na itong si Diskaya, merong ibang tinuturo na di umanong humihingi ng komisyon sa kanya. Si Zaldico, iba rin ang tinuturong humihingi ng komisyon sa kanya. Lahat ito sila BBM o di kaya si Romualdez. Pero si Bernardo, doon sa mga nasa DPWH, ang tinuro, instead na si Romualdez o di kaya si BBM, ang tinuro, mga senador. Mga senador na maiingay. Ibig sabihin na maiingay, ibig sabihin nun, pag ito kinulong, pag ito inakusahan, siguradong mawawala na. Ngayon nga, kita ninyo, kaliwat kanan ng news about Senator Revilla na sumuko. Alam niyo ito iisipin mo na mabuti ito. Ito lang isubukan lang natin itong pag-isipan ng mabuti. Pag-isipan natin ito na mabuti. Kung kayo kunwari si Senator Revilla na nakulong na kayo before, di ba? Nakulong na kayo. Nakulong na kayo before, alam mo na yung dadanasing mong hirap, lalong-lalo na ang nakaupo ay kalaban mo. Di ba? Maano ka parang tangina, traumatic yan Traumatic yan Kung kayo siguro yon, kung siguro tayo yon, this is a normal response, di ba? Abas, malamang sa malamang, hindi kayo susuko. Tama, mali. Kaya lang, kung iisipin mo na mabuti, kung talagang lalaliman mo isip mo, mga kababayan, pag ikaw hindi sumuko, it will be, alam mo yon, ang dating nun sa taong bayan, para kang guilty o nagtatago. Sabi nga nila, di ba, ang pagtumatakbo, parang ganyan, parang nagtatago ang dating, guilty. Yan yung sinasabi ng mga gago, di ba? Hindi naman lahat ng nagtatago guilty. At higit sa lahat ang mas matindi dito yung hindi nagtago, yung hinarap. I do not have problem with halimbawa si Bato, di ba? Ayaw niya kasi wala nga namang siyang patas na mararanasang hustisya sa Pilipinas. Pero bakit si Pangulong Duterte hinarap niya? Alam niya nang kuhulihin siya bago siya umuwi. Lahat kami nung nando kami sa Hong Kong, yun ang sinasabi sa kanya, Mr. President, uhulihin na kayo pag uwi. Pero alam mo, sabi niya talaga, hindi, harapin ko yan. Harapin ko yan. Kasi hindi ako guilty dyan Kaya nga ako, nagulat din ako dahil sabi ko nga dito kay Revilla, kung ako siguro si Revilla, to be honest I mean, I'll be honest with my emotion and thinking, okay? Logic, ika nga.
Kung ako yun, hindi ako susuko. Bakit ako susuko? Alam ko pinagtitripan nyo lang ako. Bakit ako susuko na alam ko namang hindi ako yun? Ang talaga, kaya lang nyo ako, ginagamit nyo lang ako scapegoat. Ang talagang dahilan nitong mga katarantaduan na ito, walang iba kung hindi si Romualdez at si BBM. Ba't ako susuko? Kung ako si Revilla, I mean pero alam mo, kaya nga nung sumuko siya, nagulat ako kasi paglabas ng warrant, kinagabihan, sumuko siya kagad. Sabi ko itong maman to medyo baliw din eh. Hindi, sabi ko mukhang ano rin ito eh. Talagang atapang atao eh. Hindi, isipin nyo yun na naranasan mo na yan eh. Yung pinagbintangan ka na't lahat. Tapos eventually, palalayain ka kasi wala naman palang ebidensya talaga. Kung hindi puro panggigipit lang. Remember, don't ever forget, he was acquitted noong panahon ni Pinoy. Kasi nga, hindi siya pumirma doon sa impeachment ni Corona. Yung mga hindi pumirma, ginipit. Wala namang sapat na ebidensya para ikulong o para i-convict. Pero ikinulong. Di ba? So, uulitin na naman niya. Sabi ko nga, ano ba problema nito ni Revilla? Bakit inuulit niya? Di ba? Isipin niyo na mabuti yun. Pero, napahanga ako eh. Ito, to be honest, napahanga ako doon sa mama. Sabi ko, iba rin ang ano nito. Kasi tama nga naman. Yung kasaysayan na magdidikta ng mga pangyayari. Ngayon, talunan ka. I agree. Talunan ng dating ni Senator Revilla. Na parang, naku, may nakulong na. Pero kung talagang wala ka kasing ginawa, tapos may pagkakataon ka naman tumakbo sa dami mo naman pera. Mayaman naman yan. Artista yan eh. Di ba? Pwede kang tumakbo pero hindi mo ginawa. Ibig sabihin, matapang kang haharapin ang proseso. Naniniwala ka pa sa proseso. At kung talagang, alam mo yun, doon pa lang, sa pagsuko niya, ito po ay isang halimbawa na talagang wala siyang ginawang masama. Kasi alam niya mapapalaya din siya because of lack of evidence. Di ba? Ganon din kay Pastor Kibuloy. Alam mo, nung time na yun, pwede naman din siya sumuko nun eh. Malaya na siya nun eh. Malaya na talaga pero hindi po siya nahuli Sumuko po siya. And that is very, very, very clear. Kasi nga, sumuko ho siya doon sa kasundaluhan. Sa katunayan, alam ko nga, kilala ko nga kung sino yung mga sinukuan niya nun eh. Sumuko siya sa ISAP nun. Di ba? Kasi alam nilang mapapawalang sala sila. Ang masama lang kasi sa Pilipinas, hindi naiintindihan ng mga kababayan natin. Marami sa ating kababayan hindi nauunawaan ang proseso pagdating sa justice system. Alam mo yon, hindi porket nakulong ka, ikaw ay guilty na. At hindi rin porket nakalaya ka, ikaw hindi convicted. Bakit kanyo? Si Franz Castro, convicted yun eh. Ibig sabihin ng convicted, ikaw ay napatunayan doon sa kasalanan na inakusa sa'yo. Ikaw ay napatunayan. Yun ang ibig sabihin ng convicted. Nagkataon lang, yung kanyang conviction o yung kanyang kasalanan ay bailable. Eto kay Pastor Kibuloy at saka kay Senator Revilla, hindi bailable. But it doesn't mean guilty na sila. Kasi hindi pa po sila convicted. Ulitin ko, hindi sila convicted. Ibig sabihin nun, kaya sila hinuli ng court at nagbigay ng warrant. Warrant does not mean you are guilty nor convicted. That warrant only says na you are under the jurisdiction of the court. Ibig sabihin, hawak ka na ng korte. Kaya lang, meron tayong tinatawag na non-bailable at bailable. Nagkataon, yung inaakusa sa'yo sa batas natin, non-bailable. Ibig sabihin, nandiyan ka lang sa kulungan. Yun nga minsan nakakalungkot sa Pilipinas eh. Bakit to kanyo? Ito, totoo ito Marami sa mga PDL, yung person na deprived of liberty, ay napapawalang sala after 10 to 20 years. Bakit? Napag-alaman. Marami tayong napapanood na yan sa mga balita Napag-alaman, hindi naman pala siya guilty. Hindi naman pala siya involved doon sa crime na yun. He was, number one, he was framed. Second, politically persecuted. May mga ganong pagkakataon. Di ba ho? Yun ang problema eh. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Si Tebes nakulong. Di ba? Lahat ng akusasyon, mamamatay tao, bla 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 bla. Tapos bigla sasabihin ng court, dismiss yung case mo. Ano ibig sabihin nun? Walang sapat na ebidensya. Hindi sapat yung ebidensya para magsabi na ikaw ay talagang mamamatay tao. So sabi ko nga, ang sakit din nun no? Isipin mo na mabuti ito, ilagay mo sa isipan mo to no? Inakusahan ka na lang lahat. Ginudge ka na ng lahat ng tao. Alam mo ng mga Pilipino, judgmental eh. Minsan, hindi lang judgmental, wala pang alam. Alam mo yun, lahat na ng akusasyon sinabi sa'yo. But eventually, di ba? Wala naman pala. Hindi ka naman pala talaga gumawa nun. Bigyan ko example, kay Chis Escudero. Inakusa ng lahat. Bla 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 bla. Tapos biglang sasabihin ng Comelec, ay wala pala siya kasalanan. Buti na lang yung kanya, walang case of non-bailable. Pero lahat na ng akusasyon, lahat na ng binato sa kanya. Yung pala, hindi pala siya. Diba sabi ng Comelec, wala siyang problema.
Tangina pagkita sisiraan lahat ng sa news, kaliwat kanan, sinira, sinabi ganito ka, magnanakaw ka, bla bla bla. Tapos bilang, wala pala siyang kasalanan. Ganun, mali. Kaya nga alam mo, sabi ko nga nung iniisip ko na mabuti, no, talaga I'm trying to realize, sabi ko, ba't sumuko itong maman to, si Senator Revilla? Kasi sigurado ko, kumbinsido siya na wala siyang partisipasyon. Wala talaga siyang kinalaman dito sa flood control na ito. Susunod dyan, tingnan ninyo, si Villanueva. Susunod dyan si Jinggoy. Yan, sunod-sunod dyan eh. Sigurado yan. Kasi nga, alam nyo, big news to mga kababayan. This is big news. Yun na lang ang balita ngayon. Puro si Revilla. Tanginasan na si Romualdez. Gago! Ayun, ang saya. Kumukuya-kuya ko eh. Nakahiga doon sa pera niya. Tama, mali. O, bigyan ko pa kayo ng example. Yung tumatakbo, nandun sa Portugal. Na alam natin, tandaan nyo to huwag nyo kakalimutan ito mga kababayan. Siya ho ang head ng appropriation. Committee of Appropriation. Siya yung pinaalas. Sabi nga ng iba, siya yung nandun sa small committee. Siya ang namumuno doon sa small committee kasama si Romualdez. Pero bakit ayaw umuwi? Bakit? Ayaw umuwi? Malamang sa malamang natatakot. At delicates talaga siya dahil alam mo naman galit na galit ang mga Pilipino sa kanya. Pangalawa, baka siguro, di natin alam. Baka naman talaga guilty siya. Depende sa kanya yun. Depende sa kanyang argumento. Di ba? Kung ikaw ay, alam mo yun, walang kasalanan, haharapin mo ito. Kahit, kaya nga ako sabi ko, malupit itong maman to Nakulong na nung una, hindi pa nadala. Hindi totoo, hindi pa nadala na, kung ako tatakbuhan ko na yun eh. Kasi, mantakin mo, isipin nyo yung nasayang na panahon na nakulong si Revilla nung panahon na yun. Lahat ng akusasyon sinabi sa kanya. And yet, sasabihin ng korte, malaya ka na. Wala ka pala kasalanan. Hindi ka yung nag-aakusa sa'yo, hindi pala napatunayan na nagkasala ka. Kulang-kulang sa ebidensya. Sabi ko nga kung ako siguro yun, sasapakin ko yung nagkulong sa akin. Hindi, biro lang Hindi ba isipin mo, kinulong ka, naubos yung panahon mo doon sa kulungan, tapos bilang, hindi nila napatunayan yung akusasyon nila, wala. Wala ka pala kasalanan. Tapos ganun. Ito nga yung matindi dito, kaya nga hinangaan ko bigla dito si Revilla. Inulit niya pa! Alam niya talagang wala siyang kasalanan, inulit niya pa, sumuko pa talaga. Sabi ko, ba't di ka na lang tumakbo? Kasi alam naman ng tao kung sino talaga ang may kasalanan. As a matter of fact, di ba, tinanong pa nga natin niya kay Governor Singson, tinanong natin na kung may kinalaman ba si BBM diyan sa issue ng flood control. Alam mo sagot niya? Sino ba naglalagay ng speaker? Sino ba naglagay? Alam mo, tandaan niyo ito ang kamera, hindi makakagalaw nang walang basbas ng presidente. Ultimo nga nung panahon, tandaan nyo ito nung panahon nagkaroon ng problema between Velasco and Cayetano. Sabi nga ni Speaker Cayetano, ni Senator Cayetano noon, sabihin mo lang, Mr. President, I will go down smoothly para pumalit si Velasco. Diba? Kasi nga, alam naman ng lahat, even if sabihin nilang paulit-ulit na independent ang kamera, that's bullshit. Ang command pa rin ang gagaling sa presidente. Especially speakership and committee on appropriation. Diyan ang gagaling yan. Yung kumpas ng gagaling sa presidente. Bakit? Pera yan eh. Budget yan. Pagka nagkabulilyaso dyan, bulilyaso ang presidente. Katulad na nangyayari ngayon. Nilagay nila si Speaker Romualdez na bulilyaso. Nilagay nila si Rizaldico na bulilyaso. Tapos ngayon walang kasalanan si BBM. Gago! Hindi, alam mo yun, kahit paulit-ulit niya pang i-justify na hindi naman ako nagnakaw, wala naman ako allocation kahit na merong allocation ng Office of the President. Kahit niya sabihin niya pa yung paulit-ulit, don't ever forget. May command responsibility. Ikaw ang naglagay dyan, ikaw eh. Hindi gagalaw ang kamera nang walang kumpas ng presidente. Yan ang lagi-lagi ninyong tandaan. Kahit i-deny pa nila yan ng paulit-ulit, hindi totoo yan. At alam yan ng lahat ng congressman. Kaya nga di ba naalala nyo nun? There was even a news na kung saan pangalan nito, si Tiangco, di ba? Yung itong kakapanalo lang ng 2025 mga congressman na bago. Tinatanong nga siya kung papalitan na ba si speaker. Ang sagot lang naman niya, ayaw niya una. Pangalawa, sabi nung wala namang command from the president. Di ba? Nabanggit nila yan eh. Kasi nga talaga naman, the leadership of Congress or House of Representatives talagang rely so much sa Malacanang o sa presidente. Kaya kalokohan po ito. Alam mo yun, una-una, tandaan nyo doon pa lamang po sa recent election,
Imagine niyo to. Noong una, nanalo pa si Senator Bong Revilla. Galing na siya sa kulungan nun, ha? Nanalo pa siya. Ibig sabihin, fresh sa mind ng mga tao na nakulong siya. Pero nanalo siya. Ang taas niya pa nun. Alam ko, 1 to 5 siya nun eh. Ibig sabihin, yung ranking niya na bilang senator. This time, nakaupo yung kanyang sinamahang grupo. Tandaan niyo, nasa grupo siya ni Marcos. Ang problema lang noon, nakakatiktik na sila. Nalaman kasi nila, galit sa kanila dahil hindi pumirma yung tatlong kamag-anak ni Senator Bong Revilla na congressman, hindi pumirma sa impeachment ni VP Sara Duterte. Ito pa, dagdag. In-endorse pa siya ng iglesia noong time na yun. Etong 2025 yan, ha? So, kung titingnan nyo, paano siya natalo? Yun nga galing siya sa kulungan, nanalo pa siya. Ito, sa administration slate siya, natalo siya. Alam niyo kung bakit? Nilaglag talaga siya totally. Nilaglag siya and dahil yung anak niya, kamag-anak niya na congressman ay hindi pumirma sa impeachment ni Inday Sara Duterte. That's the only logical reason why nilaglag siya. Wala eh. Lahat ng aspekto para manalo siya, nandun siya. And remember, don't ever forget in-endorse to ni VP Sara dati. So ibig sabihin, andun na lahat yung winning niya eh. Bakit siya ang nalaglag? Tapos pumasok sila ba, Makino? Tangin na siya nang galing yun. Sila Kiko, alam natin sirang-sira na yun. Di ba? Nagtap pa. So alam mo talagang nilaglag siya, pinalitan siya. O nilipat yung boto niya. Hindi natin alam kung paano ginawa yung magic na yun. Gago! Tanong natin kay George Garcia. Gago! May lahi ata magikero yun eh. Ewan ko ha. Di ba oh? Tapos, kaya ito expected ko na to eh. Itong gagawin silang sacrificial lamb. Ito si Villanueva, kasi si Villanueva taga Bulacan. Si Jinggoy, nakulong na rin dati. At saka si Senator si Revilla rin. Dahil nga ho, kita. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman